Hi guys, so may mga dala tayo ngayon no, gaya po nitong yero na gagamitin natin sa ating ginagawa dito. And binigay na rin po sa atin yung kapalit ng dalawang lalaki dati na ipapalit sana natin ng dalawang lalaki. Kaya lang babae yata yung isa, so kwinarantin ko muna sila sa bahay bago ko sila inakyat para naman maging safe yung ating mga alaga. So mamaya isasama natin dito sa ating mga alaga dito sa loob. So puputulan ko pa kasi ng pakpak para naman hindi sila lipad ng lipad dyan sa loob. Sigurado to habol-habulin sila mamaya, kaya puputulan natin sila ng pakpak. So yung may batik, babae yata, kaya dinala ko sila dito sa taas. And yung puti na yon na may batik sa ulo, parang lalaki. So hindi pa masyadong ma-recognize no, pero yung tunog or yung sound na lumalabas sa kanila is parang lalaki nga yung puti. And dito bakante muna itong ating isang kulungan dito dahil nga sa hinalo ko na po yung ating pabo doon sa ating bagong gawang area ng ating mga sisiw. So puntahan po natin mamaya. And ayun, nandito po yung ibang kambing natin, yung may mga anak. Dahil nga bakante itong dalawang kulungan, dito ko muna sila nilagay para naman hindi na ako masyadong mahirapan sa pagdadala sa kanila sa kabila. And syempre mayroon din tayong dalang ditong ipa. So dalawa lang muna yung dinala natin dahil nga kargado po yung ating tricycle. So dalawa lang muna yung kinuha ko. So bukas magdadagdag na naman tayo para may stock tayo dito sa manukan. So kailangan kasi natin ng ipa para uminit naman kahit papano yung area ng ating mga alaga. So dahil sobrang lamig pa rin po dito sa amin, at yun po yung kailangan nating bigyan ng pansin, yung sobrang lamig. So kung mapapansin nyo itong mga alaga natin, ayan, pinakawalan ko na sila, parang nilalamig sila, kaya kailangan natin maglagay ng ipa. So ito po yung ginawa ko no, na bagong pwesto ng ating mga sisiw or palakihan nila. Hindi pa po natin natatapos itong kanyang pintuan, kaya pinabayaan ko muna yung net dito. Hindi ko muna pinutol para naman magsilbi munang pinto. So ayan. So ito na po no yung kinalabasan ng ating ginawa. Bali napaikutan na po natin lahat ng net. So hanggang doon. Tapos dito, hanggang dito muna. Dahil dito po sa area na to, binabalak ko pong ilabas yung mga kulungan na yan. At gusto kong maglagay yan ng parang upuan na papatungan ng ating mga feeds. Or pwede nating istambayan pagka nandito tayo, may mauupuan tayo. And gusto kong maklear dito sa kulungan na to. Bali, hanapan muna natin siya ng pwesto para magawa natin yung binabalak ko dito. So, ayun. And yung yero kanina no, bali dito po natin ilalagay sa mga side dito. Dito sa baba ng ating net para dagdag protection po sa mga predator. So, alam nyo naman po nung nakaraan ay nadali po yung dalawang manok natin, kaya nag-net po tayo dito. And hindi lang po yung sawa or bayawak yung inaano natin dito. Baka may magawi dito na aso or yung pwedeng sumira sa ating net, kaya lalagyan po natin yan paikot ng yero. So yun po yung gagawin natin mamaya pagkatapos natin sa ating mga gawain. So hindi pa tayo nakakapagpakain no. So kaya na po yung ating pabo, pinakawalan ko dito para naman meron din siya makakasama dito sa nag-iisa lang kasi siya doon. And itong mga panabong natin, hiniwalay ko dito sa kabila or nilipat ko sa kabila. And yung Brahma is dito ko na nilagay. At napapansin ko itong mga inahin natin ay malapit na rin pong mangitlog. So ang gagawin po natin dito sa ating mga Brahma, obserbahan po natin kung sila po ay mangingitlog sa pugaran. And pag sila po ay nangitlog doon, may pag-asa po na baka sila po ay maglimlim. Yun po kasi yung
isang sign ko na tinitignan sa ating mga alaga na kung yung manok is pakalat-kalat lang po yung itlog niya, hindi po yun maglilimlim, hindi siya magbubroody. Pero kung iipunin niya lang sa isang lugar at magpupugad siya, may pag-asa po siyang maglimlim. So dito, isa lang yung pugaran na ginawa muna natin dahil itong itim natin ay napapansin ko parang malabo pang mangitlog, lagi lang kasing nasa dapuan. So isa lang muna, baka maunang mangitlog to. And ayun, ito na po yung ating mga sisiw lahat na pinakawalan. Karamihan na po dito babae, bali may ilang piraso lang tayong lalaki. And yung mga babae, pag napalaki natin ng maayos, syempre dadagdag natin sa ating mga breeders. So ngayong taon, target po natin ngayon is production. And pipilitin po natin makapagdagdag ng ating mga breeders para naman mas marami yung ating magiging production. So sa ngayon kasi nasa 15 heads yata yung ating inahin, kasama na tong mga may anak dito na bago. And gusto ko pa dagdagan kahit mga 10 pa. At yun nga yung mga nandito, pinapalaki natin. So ilang buwan pa siguro yan, pwede na rin po silang pakinabangan. And syempre meron tayong mga bago dito. Actually basta yung itim, no, yung mga mapapalabas nating itim at maganda, gagawin po natin lahat yun na breeders pag naging babae po sila. Dahil target ko po is maging black lahat po ng ating mga inahin dito. And ayun, target nga natin ngayon na makapag produce ng marami. So last year kasi hindi tayo nakapag-focus sa production. So naglipat tayo and gumawa ng mga buildings. So ito nga pabahay. At marami pa kasing na sisingit na ibang gawain, kaya hindi natin masyadong naanuhan yung production natin. Kumita man tayo pero hindi naman ganun kalaki. Pero ngayong taon yun po yung ating bibigyan ng pansin. So magpaparami po tayo ng magpaparami ngayon. Yun po yung ating target ngayong 2025. So kahapon mayroon na pong nag-start na mangitlog dito. At dalawa po yung nagsama dito sa isang pugaran lang. Tapos nagdagdag na rin po tayo dito ng mga mga tuyong dahon ng saging para mayroon pong mapagpilian yung ating mga alaga kung sila po ay mangingitlog na. So sa mga Muscovy ducks, wala pa naman tayong nakikitang itlog, pero malapit na rin po siguro yung mga Muscovy ducks natin. So pulang-pula na po yung kanilang mga mukha. And at the same time, yung mga puwet nila is parang mababa na. So ayun po yung palatandaan ko kung malapit nang mangitlog yung ating mga Muscovy ducks. So hindi lang po sa pato, no, at saka sa manok tayo so sana sa mga kambing natin, tupa at saka native na baboy ay makapagparami talaga tayo para mas marami tayong source of income. Siyempre lumalaki na rin po itong ating area at saka itong mga alaga natin dumadami na rin. Siyempre yung pagkain po nila ay medyo mabigat na, kaya kailangan po nating makapag-produce para makapagbenta tayo. So ayun lang po sa araw na to. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po itong aming channel. So malaking tulong po yan sa aming mga maliliit na content creator para magpatuloy po sa aming ginagawa.